We're going to Boracay! Yung flight pala namin, nakuha lang namin siya ng 1,000 pesos plus. Happy anniversary! Room tour! Wow! Dito naman namin tinry sa Henan Park last time. Doon kami sa Laguna. Late night. Happy hour dito sa Henan. 120 per cocktail. Our second cocktail. Lumipat kami dito sa beach. Wala masyadong tao ngayon kasi Tuesday. Sarap niya. I mean, hindi ko naman sinasabi na hindi masarap yun pero ang sarap nito yung sa Two Seasons. Hi guys! Hi. We're going to Boracay! 2 years ago yung last na punta namin sa Boracay, 2023 pa. Di ba nagpunta ka pa? Pagkita noon? Yung same year lang din. Oo, same year lang. Episode 6 na tayo, yung episode 6 natin, babalik tayo sa Boracay. 5 days and 4 nights tayo. Tuesday ngayon, 8:30 AM na, mamayang 11 yung flight namin. Tapos, babalik tayo dito sa Manila ng Saturday. Sa Terminal 3 tayo. Hi guys! We're here! Terminal 3. Hi Miss Clark. Eto guys, magpiprint lang kami ng boarding pass namin. Pero 48 hours before your flight, pwede na kayong mag-online check-in. Yung pag-print namin ng boarding pass, actually optional lang siya. Gusto lang talaga namin ng physical boarding pass. Tapos yan, sali kayo dito sa pag-games ng Cebu Pacific kasi mananalo kayo dyan ng lalagyanan ng passport. Dito na kami. Ano na, sasakay na ng bus. Di na sila nagpapalakad dun sa runway. Before kasi nung pumunta kami dito, lalakad ka dun sa gilid. Tayin lang namin yung... Dito ba ako nandun? Ang cute, meron sila ditong vending machine ng mga sundock. Yan, 7.15 pesos yung aerosol. Eh, may dala naman tayo eh. Okay lang ako to. Yung flight pala namin, nakuha lang namin siya ng 1,000 pesos plus per way. Kasi meron kaming Sebas voucher. Inaantay lang namin yung baggage namin kasi kanina nag-offer yung Cebu Pacific ng free check-in. Dito nakuha ang aking kutsilo. Hanapin lang namin yung booth ng Southwest kasi nag-book kami sa kanila ng transfer. Kuya, saan dito yung sa Southwest tour? Southwest po. Sa boat number 5 po, ma'am. Kung gusto nyo pala ng airport transfer, meron dito sa Southwest, nag-a-accept sila ng walk-in. Pila lang kayo dito sa walk-in counter. Ano po, Henan? Part. Okay. Ano na lang muna natin, mama, para ma-search ko yung mga makakasahan. Yes, mama po. Henan Park po. Sa damit na naman din ganito, ma? Dito po. Yes, ma'am. So, pasakay na tayo ngayon ng shuttle provided to ng Southwest Tours. Kasama to doon sa airport transfer nila going to Jetty Port. Kapag kasi magda-DIY kayo guys, paglabas nyo ng Boracay Airport, merong doong mga tricycle. Magda-tricycle kayo going dito sa Jetty Port. Tapos, kailangan nyong masettle dito sa Jetty Port yung terminal fee, boat fee, environmental fee bago kayo makasakay ng boat papuntang Boracay mismo. Pero ayan, tayo since nag-book tayo sa Southwest Tours, nakalagay dito may exclusive lounge sila. Turo ko na lang dito kung saan nyo ipaprocess kapag magdi-DIY kayo. Diyan sa gitna. Medyo hassle lang siya kung may luggage kayo. Tapos ayan, dito pasok tayo sa Southwest Tours. Dito kasi guys, convenient na siya kasi sila na yung nag-process para sa amin. Ayan, meron sila dito waiting area. Nakuha pala namin to sa Klook ng 600 plus. Kapag kasi nag-DIY kayo,
ganun din. Parang same lang, konti lang yung difference. Tapos ma-hassle pa kayo. Papunta na kami sa boat, guys. Bali yung mga luggage na dala pala namin. Inassist kami ni Kuya dito sa Southwest going doon sa boat. Tapos kapag magbubook pala kayo ng airport transfer dito sa Southwest, may dalawa kayong option. So etong pinili namin, yung budget. Explain ko na lang mamaya ano yung difference nila. Pero kung i-compare nyo to doon sa mga nagdi-DIY, eto din yung exact boat na sinasakyan ng mga nagdi-DIY. Pababa na kami dito sa boat. Bali, inabot din ng mga 15 minutes yung boat ride. Ayan, meron palang staff yung Southwest na nakaabang sa exit. Si Kuya yung magiging driver natin going sa Henan. Kasama tong van na to sa airport transfer. Normally kasi guys, kapag magdi-DIY pala kayo, after ng boat ride nyo, meron kayong option na pagkalabas nyo dun sa port, pwede kayong mag-tricycle going doon sa hotel nyo. Pero tayo, since kasama tong van doon sa airport transfer, ang drop-off natin dito na sa Henan Park mismo. Nandito na tayo sa Henan Park. Bali, try muna namin kung makakapag-check-in na kami. Kung hindi, iwan muna namin yung luggage namin. Hi guys! 1:52 p.m. na. 3 p.m. pa yung check-in. Magla-lunch muna kami. Last time dun kami nagstay sa Henan Lagoon. Lapit lang din siya dito. Naglalakad lang kami ngayon. Pupunta kami sa Metserap. Wow, yan gusto ko. Jambili. Ito na kami sa lake. Boracay Lake. For here, ayan yung Metserap. Third floor. Guys, ito pala yung menu nila. Pause nyo na lang para makita nyo yung mga rates, yung mga price na mga food nila. Sobrang sarap dito, promise. Ito pala yung mga in-order namin. Mozzarella wrap, fries, tapos nag-order kami ng Metsa tray. Grabe, tignan nyo yung cheese. Pero yung 10 out of 10 mo talaga yan. Medyo mahirap lang bumaba dito. Ten out of 10. 9 out of 10, Metserap. Favorite ko talaga yun. Maliit kasi yung serving ng rice. Tatlo yung kebab mo, yung rice ang liit. Boracay! Kickflip. Tawid na tayo, mainit na. Ito kami guys sa may McDo. We're here. We're here again. Sa swimming pool counter for beach towel. Thank you. 628. Kita natin yung katabi. Room tour! Hi! Ayan siya. Meron siyang bathtub, and then towel, mirror, blower, hand towel, toiletries, then full body mirror, and umbrellas, hanger, safety deposit box, and here's the bed. Kapag nag-premier room pala kayo, pwede kayong mamili if dalawang bed or isang king bed. Ayan siya. Tapos, meron ditong lalagyan mo ng gamit. TV. May ref ba? Tapos, meron ditong mga baso, coffee, water heater, and ref. Yan, may vanity dito, or working table. Sofa. Balcony. Dito tayo sa 6th floor. Merong drying rack dito.
Wow! Ayan siya. Hi, lover. Dito naman namin tinry sa Henan Park kasi last time dun kami sa Lagoon. Tapos itong premier room nila, ito yung pinili namin kasi yung pinakamurang room dito, yung deluxe room. Yung CR niya walang bathtub, tapos yung mga premier room lang daw kasi yung mga facing sa pool. So kapag nag-deluxe room kayo, hindi pool area yung view niyo. Difference nila, mas mura yung deluxe room ng 500 pesos. Ano kami dito hanggang October 9. Yung October 9 to 11 namin, wala pa kami nabubook. Di namin alam kung saan kami magsistay. Titignan namin kung saan maganda. Cable sila, guys. Ayan, may cable daw sila. Magpapahinga muna kami, tas lalabas kami mamaya pag sunset na. Oo nga pala guys, dito kasi sa Henan, yung transfer nila, 1,900 yung round trip. Kapag kasi nag-book kayo dun sa club, yung sa Southwest Tours, nasa lang siya, nasa 1,200 to 1,400. Depende kung yung budget yung pipiliin nyo or yung premium. Hindi kasi namin alam yung difference ng budget tsaka premium nung nagbo-book kami sa Klook. Ang difference pala nila, yung budget, yung boat na sasakyan nyo, yung katulad doon sa mga nagdi-DIY. Tapos yung doon sa premium, speedboat yung sasakyan nyo na boat. So, mas mabilis siya, tsaka hindi siya masyadong maalog. At tsaka mas mabilis din kayong makakaalis. Difference nila sa price, nasa 200 pesos. So, nasa inyo na lang yun kung anong mas prefer nyo. Pero yung pagsundo naman, same lang din. Kung sinundo kami kanina sa airport, naka-shuttle kami. Kasi dati, nag-avail na kasi kami nung sa round trip service ng Hena. Same lang din, shuttle tapos van. Tapos, na-experience ko na din before yung round trip service ng Astoria. Ganon din siya. Tapos, yung difference lang din nung sa Southwest Tour. Pag magdi-DIY kayo ha, yung difference nila, nasa 200 pesos. From doon sa DIY tsaka sa budget. Tapos, kung wala naman hindi naman kayo nakapag-book ng advance dun sa Southwest, meron silang doon, mga counter. Pwede naman kayong mag-walk-in kung gusto nyong magpa-service sa kanila. Kasi ang difference naman nung Southwest doon sa DIY, pag nag-DIY kasi kayo, na-experience ko na kasi yun before, yung unang-una kaming pumunta dito sa Boracay. Pipila kayo doon sa, ano bang tawag doon? Basta pipila kayo doon sa tinuturo ko kanina. Pila kayo doon, tapos may step 1, step 2, magbabayad ka ng environmental fee, ng boat fee. Basta may process siya. Medyo hassle lang siya kasi nga, kung madami kayo, tapos may bit-bit ka ng mga luggage, ganyan. Buhatin mo siya, tapos magko-commute ka, magta-trike ka galing dun sa airport, tapos pagbaba mo pa dun sa port, magsasakay ka ulit ng trike, diba? Yun lang. Parang binabayaran mo lang yung convenience. For me, mas kung i-compare yung DIY, itong Southwest Tours, tsaka yung mga round trip service ng Henan tsaka Astoria, since yun pa lang yung experience ko. Na lang ako, yung dito sa Southwest na premium. Kasi ganun din naka-speedboat ka din naman Same lang din siya sa Astoria tsaka sa Henan, speedboat din. Ang difference nila sa price, kasi yung round trip, 1,900. Kapag nag-premium kayo dun sa Southwest, nasa 1,500. Tapos kung may discount pa kayo sa Klook, edi mas mura pa yun. Ayun. Ito pala, nabook namin tong Henan sa page nila mismo, sa website nila. Kapag pala gusto nyo ma-experience dito sa Henan, tapos gusto nyo medyo budget lang, check nyo yung etong Henan Park, tsaka yung Henan Lagoon, kasi ang pinaka-lowest na Henan, yung Henan Lagoon, ayun yung may pinakamura, parang starts at 3,000 yata sila kapag walang breakfast. Kapag may breakfast, 4,000. Tapos dito naman sa Henan Park, mas mahal lang siya ng konti sa Lagoon. Pero etong dalawa yung yung affordable na Henan. Sa lahat ng Henan dito sa Boracay, kasi hindi siya beachfront. Pero okay lang naman, malapit lang din. Kaya rin naman lakarin, mga 3 to 5 minutes walk. Kapag kasi doon kayo nagstay sa beachfront, yung mga beachfront na Henan, yung Henan Palm, Henan Regency, Henan Crystal Sands, Henan Prime, doon medyo mahal na doon. Kung gusto nyo din naman na may access sa beachfront, pero hindi siya totally beachfront, Henan Garden, yun sa lahat ng Henan, siya, nasa mid, ganun. Ito kasing Henan Park, ito ata yung pinakabago nila
Pinagpipilian kasi namin kung sa Henan Lagoon kami magsistay. Yung Henan Lagoon kasi parang meron sila dong offer na 3,700 walang breakfast. Tapos eto kasi lalagay ko na lang dito kung magkano namin nakuha. Kaya lang kasi nakapag-stay na kasi kami before dun sa Henan Lagoon. Kaya try na lang namin dito. Magkalapit lang sila. Bali etong trip namin ngayon, wala talaga kaming itinerary. Kung ano lang maisipan namin gawin. Mamaya alabas kami. Sunset kami mamaya. Tapos magde-dinner kami. Kasi anniversary namin ngayon. So yun, magde-dinner lang kami. Tapos baka uminom lang ng konti. Ganun. Bukas pala. Bali bukas, kukunin natin yung Ho-Ho na pass. Hop on, hop off. Kasi mag-DIY land tour kami bukas. Mas tipid kasi yun. Abangan nyo na lang bukas. Explain namin. Ngayon, magpapahinga muna kami. Mga 4 kami lalabas. Shower ako mamaya kasi ang init. Meron din silang ano dito, napansin ko. Na mga poster nila sa labas. Nag-offer sila ng mga romantic dinner. Parang per brunch ata to. Ito nakalagay, 4-course dinner, 1,599 per person with glass of wine. Okay na yan kung may special occasion kayo. Hi guys! Date night! Walang sunset ngayon. Medyo cloudy kasi. 5:30 na. Nag-ayos lang kami. Ever. Baba na kami. Meron ditong resort sa likod ng Henan Park. Ganda din. Happy anniversary! Pasok na si Pogi. Pogi. Trek na lang kami. 2 season. Pag special trip ba isa 100 na po yan. Pero pag individual, same. 20, 30, ganun. Pero pag special trip, pila, 100 po yan. Mga 150, 200, ganun. We're here sa Two Seasons. Here again. Kakain na kami ngayon. Dati kasi pumunta kami dito. Naglakad kami from D-Mall papunta dito. Tapos hindi kami nakakain kasi ang haba ng pila. Nandito kami sa labas ng Two Seasons. Guys, sayang walang sunset. Dinner time! Nag-order pala kami niyan, yung hinahalo ni Kuya Oyster Sisig. Tapos, 4 cheese pizza. Gano'ng oras yung happy hour? Hanggang 10 p.m. Date mo sila? Dito kami sa Discovery. Kumain lang kami sa Two Seasons ng oyster tsaka yung pizza. Hindi pa kami gutom na gutom na. Tapos na... Hindi. Pag hindi ka kasi gutom, ang hirap mamili ng ng pagkain. Tinanong na lang namin kung ano yung bestseller nila. Pag naghahanap kayo ng place na kunyari may occasion kayo, maganda dito sa Discovery. Ayan sobrang laki. Ayan yung bar pa lang. Tapos, ito yung dining. Hanggang dun. Sa likod. Tapos, yung happy hour nila hanggang 10. 230 lang. Hindi na kasi kami nag-dinner dun sa Henan. Kasi nga sa Henan na kami naka-check-in. Yung breakfast namin. Din yung kainan namin. Tapos, naghahanap din ako kanina ng makakainan. Kaya lang iba hindi nagre-reply. Iba naman, walk-in lang. Ito yung menu nila, guys. Kape. Cocktails. Ito yung happy hour nila. Malagay dito ay 4 p.m. to 7 p.m. Baka iniba na nila. Hanggang 10 na. Baka naawa sila sa amin. Ayan adi kasi sa Amaretto yan. Naawa sila kasi 7:30 na yung Our second cocktail. Round 2. Lychee martini and whiskey sour. Lumipat kami dito sa beach. Sobrang ganda dito kung naghahanap kayo ng chill numan spot. Kasi doon banda sa Station 2. Madaming bar doon pero yung talagang party-party. Tapos sobrang babait pa ng mga staff dito. Hands-on sila tsaka accommodating. Pakikidaan lang kami dito sa Discovery. Dito siya sa Station 1. Ang ganda. Pabalik na kami sa Henan. Hey guys, hindi siya naka-night mode. It's 9:03 p.m. Maga kami matutulog. Kasi bukas magsiswimming kami sa White Beach. Di kasi kami nakalabas kanina nung medyo maliwanag pa. Pala, ang sarap nung pizza sa Four Seasons. First time kasi namin siya matry.
Henan Park po. Hi. Guys, dito na kami sa trike. Wala masyadong tao ngayon kasi Tuesday. May 120 lang yung Happy Hour dito. Ah, ganun na ko. Yung Happy Hour dito sa Henan, 120 per cocktail. Pero mga ano lang, rum coke pa rin. Dito ba kasi yung likod, di ba? Kita natin. Ito. Nandito na ulit kami sa room. Hanggang 4th floor. Gabber, hindi tayo dito yung Doon yung entrance, oh. Ayun yung... Doon tayo naglakad. Sabi ko, tawid tayo dito kasi dito tayo. Oh. Kakainin lang pala namin muna yung tirang pizza. 4 cheese and oyster sisig. Yung kanin, di mo sinama. Masarap siya, guys. 10 out of 10 ako dito kasi sobrang hilig ko sa cheese. Ikaw? 9. Bakit? Ano, kasi isa lang yung malaking cheese sa gitna. Sana marami siya. Kung alam nyo yung sa Cubao Expo, yung habanero, akala ko kasi dati, nung na-try ko yung 4 cheese pizza nung habanero, akala ko same sila. Pero kasi yung dun sa habanero, masarap siya, pero parang yung texture kasi niya, di ba, parang Hindi siya skyflakes. parang matabang. Eto, ang sarap niya. I mean, di ko naman sinasabi na hindi masarap yun pero ang sarap nitong sa Two Seasons. Medyo mahal nga lang siya, pero kung minsan lang naman, nyo lang, malaki yung slice. Kahit di na siya mainit, ganun pa rin yung lasa. Di ba yung pizza pag lumamig na wala na, parang wala na kwenta. Ito, masarap pa rin siya kahit kahit malamig na. Na? Yung Yun kasi sa habanero. Hindi ko lang siya compare kasi parang Yun yung kamukha niya. yun kasi yung kamukha niya. Yung sa ilalim nito, yung bread na part dun sa habanero, para talaga siyang skyflakes. Harap to. Yun lang, baka mag-chismisan lang kami. Kaya din maaga kami matutulog kasi maaga yung breakfast bukas. Tapos, wala kaming itinerary, diba? So, baka na lang kami. DIY land tour. Kukunin namin yung voucher namin sa HoHo, sa hop-on, hop-off bus. Kasi sulit siya, guys. Kanina kasi nag-trike kami. Special nila, 50 pesos per person. So, naka 100 kami. Tapos pabalik, hindi kami nag-special. Yung 15 pesos each lang. So, naka 130 pesos kami. Yung HoHo bus, 450 pesos for 3 days. Only na yun. Tapos, kapag may discount kayo sa Klook, parang nakuha na lang namin yung sa amin ng 420 pesos. Ganun. Sobrang sulit na yun kasi only yun. Tapos, nakakarating yun hanggang Puka Beach tsaka hanggang New Coast. Kapag nag-rent kayo dito ng DIY na land tour, 500 pesos per hour sa trike. Yung HoHo, meron siyang map. Bukas papakita ko sa inyo. Tapos, gamit na lang kayo ng discount code sa Klook para makamura kayo. Pwede nyo din yun gamitin sa kapag gusto nyong mag-avail nung transfer sa port, sa airport, going sa hotel, or vice versa. Pwede nyo din i-avail yung discount sa Klook. Ayun, bukas na lang ulit. Bye!